Nakibahagi naman si Senadora Grace Poe sa aktibidad ng mga kabataan kahapon sa isang universidad sa Cebu. Nagpaliwanag naman ang pamunuan ng universidad sa pagharang sa media at maging sa sasakyan ng senadora na makapasok sa loob ng campus. Balitang hatid ni Mariz Umali. Inimbitahan si Senador Grace Poe ng ilang student organizations ng University of San Carlos sa Cebu para makibahagi sa kanilang aktibidad. Pero ang media na inimbitahan ng tanggapan ng senador, pinagbawalan mag-cover at pinalabas pa ng campus ng pamunuan ng universidad. Pati ang sasakyan ni Senador Grace Poe ay hanggang sa labas lang ng gate pinayagan, kaya naglakad na lang siya papasok ng gym. Sinubukan naming kunan ng pahayag si USC President Father Junicio Miranda at iba pang opisyal ng universidad pero wala kaming nakausap. Naglabas lang sila ng pahayag sa isang text message na nagsabing nabanggit lang daw ang posibilidad ng pagbisita ni Poe. Maaaring umikot daw siya sa campus pero hindi magdaraos ng anumang pagpupulong. Ayon naman sa isang propesor ng University of San Carlos, ayaw daw nilang mahaluan ng politika ang opening ng intramurals ng universidad. Hindi raw inendorso ng universidad ang kaniyang pagbisita, kaya nais din daw nilang mapanatili ang kanilang non-partisan stand. Nirerespeto raw ni Poe ang desisyon ng pamunuan ng eskwelahan. They may have other reasons that we don't know of, and I'm not privy to it, but I respect them. And the important thing is for the students to see my presence here. Aminado ang mga nag-imbita kay Senador Grace Poe na huli na nilang na-coordinate sa pamunuan ng universidad ang pagdalo ng senador. No politics. It was just her supposedly meeting us from Tingog Carolinian, that's our political party, and Junior JC's. Very low-key event because she was already here, so why not visit and meet her? So that's really just the purpose. Very low-key. If you see no streamers, no banners. Binigyan din naman ng pagkakataon ng senadora na magbigay ng maikling mensahe. Ang cellphone video ay binigay ng isang dumalo sa pagtitipon. Nagulat naman daw si Poe na nasa Cebu rin pala ang dalawang posibleng niyang makalaban sa pagkapangulo na sina Vice President Judge Marbinay at DILG Secretary Mar Rojas. Actually, this was planned for us, at least 2 weeks ago. Malaki naman ang Cebu. At saka para din matandaan ng ating mga kababayan dito sa Cebu na importante ang kanilang pangangailangan dito. Hindi pa rin nakakapagdesisyon si Senador Grace Poe kung tatakbo sa eleksyon 2016. Ang pagbisita kaya niya rito sa Cebu na itinuturing na most vote-rich province sa bansa ay paraan para matansya kung malakas ang kanyang tsansa para sa mas mataas na posisyon? Lahat ng mga potential na tatakbo for national election should really go around the country to see what is needed. That's part of our job. Mariz Umali, GMA News.